Masayang umaga mula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. At ngayon, kami naman ang inyong mga kasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Yes! Yeah! Lunes na uli! At balik trabaho na ang marami sa atin pagkatapos ang kanilang long holiday. That's right! Good morning ulit That's sa inyo mga kasangbahay. Siyempre, nandito na naman ang inyong munting kusinera para magluto naman ng, hindi naman special to. Basta isang recipe lang para sa ating breakfast. Actually, ikaw daw talaga yung special. Ay, ako talaga yun. Uy, special. Ayan, siyempre, good morning sa inyo. Dahil ikaw ang special, interviewin ka namin. Ikaw Ay, gano'n. Ako pala yung guest. Ano ba ang lulutuin mo ngayong umaga? Ayan. Para sa amin, syempre. Ayan, Yeah, syempre para dun sa mga mommies natin, sa mga solo living na gusto ng madaling recipe pero full pack siya ng nutrients. At saka pwede na rin siyang pang-ulam. Tatawid na sa brunch. Ang gagawin po natin is mapo tofu. Mapo tofu. So, yan lang naririnig ko to na ginagawa sa culinary class wars. Ayun, nakita ko nga to. Mapo Pero ito kasi, madalas nakakain namin sa Chinese restaurant. Tapos, umahol kasi. Pero talaga? sabi ko, madali lang naman pala yung ingredients, yung recipe niya. Kailangan lang talaga na i-combine mo lang lahat ng mga ingredients. Tapos, yun na, lulutuin na natin. Para maturo ko na po sa inyo ito, mag-start na po tayo. Sige. Yeah. For the ingredients, syempre kailangan natin ng ground pork. Tapos, kailangan din natin ng garlic, ng dried chilies. Kung wala po kayong dried na chilies, kahit yung regular po na sili na pula po, okay na po yun. Kasi ito, instant dobanjang sauce or yung mapo tofu sauce. Yan, marami na pong mabibili niyan sa mga groceries. Tapos water, just to dilute yung sauce natin. Tokwa or premium firm na tofu, okay po yun. Tapos onion leeks para po sa ating pang-garnish. Siyempre, kailangan din natin ng salt and pepper. At ito, yan na. Sige, mag-start na tayo. Pero yung tofu fried na siya, no? Oo, ito, priniko ko kasi ito ay tokwa. Minsan kasi yung tokwa, meron siyang certain na parang flavor na medyo hindi pleasant sa panlasa. Yung tofu kasi na nabibili natin sa supermarket, yung merong yung pack sila, yung Korean or Japanese na tofu, yun kasi, for me, mas clean yung taste niya. So kahit na hindi mo siya iprito, sa dulo mo lang siya ilagay. Okay lang. Okay na. Ah, Ito kasi, okay. medyo may certain taste siya yung mga tokwa na nabibili natin sa ating mga palengke. Pero that's edible naman yun mga kasangbahay. So sige, start na tayo. Syempre, Okay, first, okay. let's heat up our pan. So itong aking aking ground pork na nilagyan ko siya ng konting seasoning lang, salt and pepper just to incorporate flavor lang. Tsaka kasi para mag-release na siya ng moisture kasi frozen siya. Ayan. Di na ilabas ng maaga. Oo, di na ilabas ng mga... Kaya natin gumising. Oo nga. So early eh. Ayan. So, eto, I recommend kasi talaga na sa apoy siya. Yung gagamitin nyo is may fire talaga. Kaysa induction. Kasi ewan ko mas Iba yung lasa, no? nag-incorporate ng lasa kapag kami apoy eh. Ayan. So, lagay lang tayo ng mantika. This is olive oil. Pero Ay, healthy. any kind of mantika is okay naman. Any kind of mantika. Suko nyo Any kind of nakahawa mantika. kasi ako sa'yo eh. Any kind of mantika will do. Ayan. Tapos isi-sear lang natin siya. Iba-brown lang natin yung ating pork. Para maalis yung amoy din niya na medyo unpleasant. Ganun. So yung natin, yung lulutuin mo ngayon, good for ilang tao yan? Ito kasi 250 grams. Pero, meron kasi tayong tokwa. Siguro 2 to 3. 2 to 3. Sulit na. Sulit na. Dagdag na lang ng ingredient kapag pag medyo marami kayo sa family. Mapo Oo, tofu. dadagdagan nyo lang, doblehin nyo na lang yung yield ng pork ninyo. Kasi nakalagay kasi yun sa sa packaging nung sauce natin na 250 grams of pork. Kaya yun yung sinunod ko. Kasi tatabang pagka hindi malalasahan yung sauce. Pero ito ba siya? Parang masabaw ba siya o medyo dry? Saucy lang. Pero sa ibang mga restaurant, sobrang dami niyang sauce talaga na parang masabaw na siya, ganun. Oh. Yung iba naman, medyo dry yung luto nila. Saan ba siya nag-originate talaga na China. 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 Actually, itong sauce na to, pag natikman nyo siya, meron siyang parang numbing effect sa dila. Yung Sichuan pepper kasi yun. Medyo nakakanom siya ng dila. Tapos
spicy din siya. It's a kind of pepper na, ayan, na ganun yung atake niya. Medyo numbing siya. May tingling sensation sa dila. So yung gagamitin natin na para maging, ano tawag sa kanya? Mapo tofu. Mapo hindi tofu. hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng, yun na mismo yung uulamin mo. Kailangan talaga iluluto mo siya like this. Ay, ano, sorry. Ayun, yung mapo tofu natin na Sauce lang kasi Yung, to. oo. Kailangan- Pwede ba yan na idiretso sa kanin? Hindi. Parang hindi. Kasi yung taste na sinasabi mo. Masyadong strong yung ano potent yung sauce. Pero pwede siya sa chicken, pwede sa beef, any kind of protein naman pwede. Perfect. Pero pork talaga yung original recipe. Ayan. Good na Medyo, ako kasi gusto ko talaga tinutosta yung yung pork para din medyo nawawala yung maanggo na amoy. Yan. Tsaka, di ba sabi talaga nila pag pork daw, dapat mas luto. Diba? Oo, yan. So, sana ganito yung ma-achieve natin. Ang ganda ko. Yan. So, konti siyang lang. parang brown. Konting mix lang. Tapos, balik natin siya dun sa lalagyan. Makakasunog pa tayo dito sa sa ating studio. Yes. Tapos, tsaka tayo maglagay ulit ng konting mantika. Tapos, tayo ay magigisa naman ng bawang at ng chilies. Yan ang favorite natin, yung gisa-gisa. Yes. Ang bango nun amoy niya, no? Gusto kong amoy pag nagluluto eh. Ito dried chilies. Dried. Ginawa lang to ni Dried. Mami. Drinay lang niya yung sili namin sa bahay. Pero napansin ko wala Tumalon. wala siyang sibuyas. Wala. Oo, Pwede naman. bawang lang. Pwede naman lagyan ng sibuyas kung gusto pwede nyo. naman. Pero more on garlicky taste lang kasi yung mapo tofu natin. Okay. Yan. So, chili Pwede palang and mawala garlic. yun, no? Oo. So, chili garlic yan, ano? Parang Chili garlic. ganon. Chili garlic. Amazing. Yan. So, hininaan ko lang yung apoy kasi nasusunog na yung ating Naamoy ko na garlic. yung Tapos, ngayon, spicy. Balik na natin yung ating pork. Uy, parang ang sarap yun ah. Wala pa. Parang ang flavorful yan ah. Ilang balik na. Maaroma yung sili talaga. O, legit yung sili, mga kasambahay. Hang. Oo. Yan. Inabot Tapos, yung ilong ni Iris. let's just cook through yung pork kasi medyo hilaw pa rin siya kahit na na-sear natin siya. Lutuin natin siya ng mga 10 minutes. Yan. 10 Yan. minutes. Okay, tapos bago natin ilagay yung sauce. Okay. So, yan lang muna. Kung Ganyan-ganyan lang muna mahaba pa pala siya. yung 10 minutes, Oo. anong gagawin Yan, natin? habang nagluluto si Sige. Ira ng ating breakfast for today, syempre, meron muna tayong fun facts for this morning. Ayan. Alam nyo ba na merong isang halaman na hindi lang matibay, superhero pa ng kalikasan? Tama! Usapang bamboo tayo today. Simple lang tingnan, pero grabe palang ambag niyan sa environment. At ang unang trivia natin for today ay ang bamboo ang isa sa pinakamabilis tumubo na halaman sa mundo. Kaya po nitong tumubo ng hanggang 1 metro sa loob lang ng isang araw. Grabe! Isang metro. Ang shadow Ang Sana galing, ganun din no? kabilis tumangkad, no? Grabe no, parang lang overnight success. Ang Ganun bilis. pala yun. Oh, ito pa, may next pa. Ang bamboo ay tumutulong palalaban sa climate change. Mas marami itong na-absorb na carbon dioxide at mas maraming oxygen ang nailalabas kumpara sa ibang puno. Kaya naman, certified eco-friendly talaga ang mga bamboo. Galing ng bamboo. Ito pa, hindi mo na kailangang magtanim ulit after anihin ang bamboo. Oh, Kasi diba? tuloy-tuloy siya, no? Tumutubo. Kaya yung iba, dati kasi meron kaming parang mga bamboo dun sa likod namin. Tapos tinanggal na siya kasi makalat siya. Sa akin naman, ang naalala ko sa bamboo dati, yan yung alkansya ko. Kaya ang alkansya ginagawa ng lolo ko sa akin. Yan Ay, din ba mga yung panahon nila. ilalagyan ng mga sinaing? Uy, oo. Ay, pwede. First time ko na. Sa camping. First time ko na malaman yun nung bata ko. Sa Nanood bamboo. ako ng sineskwela. Tapos Oo. nag-camping sila. Sa loob nila. Nilagay yung bigas. Ayan. Natry namin yan nung Girl Scout. Tsaka kasi matibay po yung roots nito, di ba? Yung sige, ang galing. Very good. Oo, tsaka Ayan, sustainable. matibay yung roots. Tapos yun nga, kusa siyang tumutubo ulit. Kaya, tipid na, sustainable pa. Ang galing. So Kalmado very lang kasi good. dapat tayo. Alam niyo rin ba na ang bamboo ay tumutulong
tumutulong laban sa baha. Oh, diba? Flood control. Bamboo. Tama, tsaka ito kasi, yung ugat nito, napipigilan niya yung soil erosion. Soil. Tutulungan nito manatiling buo ang lupa. So, ibig sabihin, hindi talaga siya guguho. Oh, at hindi lang yan, there's more. Uy, ano yan? Itong gawing toothbrush, straw, furniture, at kahit damit. Kaya goodbye plastic talaga tayo. Kaya hello na tayo sa bamboo lifestyle. Naalala ko lang. Bamboo. Hoy! Merong furniture yung lola ko na gawa sa kawayan. Alam niyo yung mga maliliit na upuan na mahaba, parang sa sala, yun yung upuan nyo. Pero masakit lang sa likod, be. Pag ganun ka nahiga. Pero okay din naman malamig sa Eco-friendly kapres. pa rin naman. At syempre, biodegradable pa. Ibig sabihin, hindi ito nagtatagal bilang basura sa kalikasan. Wow, perfect. Kaya naman, kung gusto po nating makatulong sa environment, simple lang, support bamboo product. Oh, ang bamboo ay matibay na makalikasan pa. That's right. Makakalikasan. Malapit kayo sa Intramuros Eco-friendly. dati, nung nag-aaral kayo. Malapit kayo sa Intramuros. Oo, nung college. Alam niyo, di ba sa Intramuros meron silang yung for rent na bamboo bike? Ay, oo, nakapag-try ako nun. Hindi ko pa na-try yan. Hindi mo na-try. Hindi ko pa na-try. Tapos buong Intramuros nilibutin yung bamboo bike. Bamboo bike yun. Ako naman, ewan ko, gusto ko yung amoy, may certain siya na amoy pag umuulan. Bamboo. Yung parang pag nabasa yung kawayan, may something na ano siya. Bamboo scent, Oo, diba? may mga scent. Iba yung amoy, try mo minsan amoy. Ganun Pero wait lang mga kasangbahay, ito tuloy-tuloy na natin. Ilagay na natin muna yung ating tokwa. Para din mas maprito pa siya kasi nga meron na lumabas na oil from the pork. Tsaka yung mantika natin, si Ian napapaiwas Nagkukumpo na to. Paano ako sa mantika? So isama lang natin siya sa gisa. Yung tokwa pala na to, sinison ko rin siya ng salt and pepper kasi usually, di ba, matabang talaga ang tokwa. Tapos, ilagay na natin yung ating dubanjang sauce. Dubanjang. Ano Ayan tawag? na. Ano tawag? Dubanjang. Ang Or hirap na. mapo tofu sauce. Dapat tandaan niyo ng mga kasangbahay. Tapos, lagay na tayo ng konting water lang. Yeah. Perfect. Tapos, isimmer lang po natin to. Mga 5 minutes para lang mag-bind all together yung flavor. Sige, go ahead, Tina Bells. Ayan. At meron din po tayong mahalagang ibabalita para sa ating mga kasambay habang nagluluto si Ira dito ng ating mapo tofu. At ito naman ay tungkol sa climate at environment. Alam nyo bang nasa flashing red o delikadong antas na ang climate indicators natin sa mundo? Ayon yan sa United Nations. Sa ulat po ng World Meteorological Organization, umabot na sa high record level ang init na na-trap sa Earth noong 2025 at pinangangambahang magiging epekto ito ng patuloy na pag-init na pwedeng tumagal ng libo-libong taon. Sa pahayag ni UN Secretary General Antonio Guterres, nasa climate emergency na raw ang mundo. Aniya at halos lahat ng climate indicators ay flashing red o nasa delikadong antas na. At dahil dito, patuloy na nananawagan ang mga eksperto ng agarang aksyon mula sa iba't ibang bansa para mabawasan ang epekto ng climate change at maprotektahan ang Earth. That's right. Tumulong tayo kasi wala na tayo sa mundo, andun pa rin ang climate change kapag hindi natin siya prinotektahan yung ating Mother Earth. Oh, tsaka isa sa mga effects na naalala niyo nung last year summer, sobrang init. Na sinasabi nga nila na parang nasa likod ka daw ng aircon eh. Kahit sa ka mapunta kapag hindi ka naka-aircon. What if kapag ikaw matutulog ka, hindi ka naman naka-aircon, di ba? Yung mga simpleng Pilipino lang, Saka I napaka-init. think yung pinakakawawa, ako na-realize ko lang, pinakakawawa yung mga bata ngayon. Oo Kasi nga, nabubuhay sila sa mundo na ito na puro gera na, di ba wala ng kuryente, merong state of emergency. Kaya medyo nakakaawa in a sense, di ba? True. Pero kaya Pinagdaan ko sana. nga eh. Kasi di ba last year, pumalo tayo sa 40 to 41 degrees Mga Celsius. ganun, oo. So ngayon, nasa 32 na tayo. Ina-expect ko na baka maranasan ulit natin siya. So parang nire-ready ko rin yung sarili ko. Kasi pag nasanay ka rin talaga sa aircon, yung medyo malamig, di ba? Ang hirap mag-adjust sa mga ganong pagkakataon. Tsaka yung isa pa sa concern natin, yung agriculture eh. Marami na naman tayong mga pananim na pwedeng mamatay kapag sumobra yung init ng panahon. Tsaka importante rin yung yung mga nagiging usapan ng iba't ibang bansa, yung malesen yung plastic. Diba may mga ganyang agreements na nakatulong talaga sa environment within
ilang years dahil sa pagtutulungan ng mga iba't ibang countries para maging syempre, tayo rin magbe-benefit yan para rin sa natin, sa environment natin, di ba? That's right. O tutuloy ko na. Sige, tuloy sa mo mga na. kwentuhan natin. Naano kami sa environment. Pasayain mo kami para ma-uplift yung spirit natin. Sige, ito na yung pagkain natin. Magpe-plating na tayo. Mga kasangbahay, ito medyo on the salty side po yung mapo tofu natin. Kaya masarap po siyang kainin sa mainit na plain rice, white rice po. So ayan, lagay lang natin siya sa ating Sobrang bilis lang talaga nito, no? Opo. Basta ma-cook through nyo yung pork kasi syempre ayaw naman natin na hilaw yung di ba? Yung ating baboy. That's right! Yan. So, hindi naman siya sobrang ma-sauce. Hindi siya masabaw, no? Masosi lang. Saucy. Kasi lang. Kita nyo marami talaga yung natin, yung tokwa. Kasi nga, mapo tofu. Mapo tofu. Yan. Okay. So, I think that's okay. Tapos, garnish lang natin siya ng onion leeks. Pwede nyo nga rin po ito iluto Pero okay lang din naman kahit fresh siya. Naging dahon yung Sarap. onion na hinahanap ko kanina. Ayan, Pala that's yun. it. Ito na po ang ating Onion leeks. mapo tofu. Yay! Gusto ko kasi yung onion leeks nakakadagdag talaga siya ng Flavor. flavor. Tsaka ang ganda niya for plating, ha? Yes. So, ayan na po siya, mapo tofu. Kunwari, May titignan. isa-serve ganyan. 500 pesos. Okay, 1, 2, 3. Mapo 500 tofu. pesos yan. Diba? Pag sa labas, kayang-kaya naman pala lutuin sa bahay. Mapo tofu. Okay na. I-taste na natin. O, taste Huwag test. nating i-taste. Ano? Kasi kailangan siya ng kanin. Maalatang kayo. Ako na nagsabi, huwag Okay. nating i-taste. So, magsasaing muna tayo. Magsasayin muna tayo. Magsasaing muna Kaya ko tayo. tinakpan. I-prepare muna natin ang kanin bago natin tikman ang mapo tofu. O sige, total, hindi natin pwedeng kainin lang minuto yan. While waiting, habang naghihintay, Kumbaga, pinatakam lang tayo ni Ira. Mamaya kami kakain. nagluto, na si mamaya Parang patitikman. pinaglaway niya lang kami. Ganon. Ganon ako sa mga kasama ko. Wow! Dahil dyan, ikaw Natakam ang na ako unang bumunot Ako ba? sa ating mahiwagang Ano ba yan? cards. Okay na ba? Dahil Okay na. last Exciting time, part. nag-enjoy daw ang ating mga kasangbahay sa tanungan natin. Ayan. Ito, kailangan mong bumunot. Bunutin mo yung mahirap. So yan, yung cards na yan, mga questions Lagi ang na lang ako nandyan. bubunot sa gitna. Random questions. Ayan. Na lang madali. Read, read. Ulo, Baka mabash tayo dyan. best and worst sorbetes flavor. Ayan. Oh. For you, what is the best ice cream flavor? Sobrang favorite ko kasi yung ice cream. So, baka maging bias ako dito. Lahat sa akin masarap. Pero pinaka-favorite ko is avocado. Kasi parang napaka-rare nun, yung avocado flavor. Kasi the usual ng mga sorbetes, di ba? Dadating Yes. yung cheese, tsaka yung ube. Pero yung avocado, parang tuwing summer ko lang siya nakakain. Tapos may good memory ako doon. Kasi may mga kalaro ako sa paumbong. Tapos pagka tumunog na, ting 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 ting, bumibili kami. Tapos pinapalagay namin sa monay. The best pa rin ng dirty ice cream. Sorbetes. Ano naman yung worst flavor for Kasi you? nga wala, mapahilig kasi ako sa ice cream. Pero kung halimbawa, sobrang daming flavor, alin doon yung list na hindi mo na o-orderin? Ganun. Ala. Siguro yung cheese na lang. Cheese? Cheese? Kasi common. Parang common Ito, na kasi. ano? Mas palagi ko na nakakain. Sa akin talaga ayoko strawberry. Ayan, Ano, nagko-comment. ano yung mga paborito ko yun? Strawberry cheese kasi ang minsan yung paborito. mga, lagi ko na-chechempon, lasang gamot siya. So, least favorite ko yun. Tapos ang pinaka-favorite ko, yung mint chocolate. Okay. Mint chocolate. Nagko-comment na ba yung ating mga kasangbahay na mga mahilig sa cheese? Nagre-reklamo na sila. Bakit mo siya list Oo, gusto ko rin yun cheese tsaka strawberry. Ayan. Okay. Okay, sige yan. Okay. Next. Si Ian. Ian. Ikaw naman, Ian. Ay, akala ko sasagutin natin lahat. Yung bubunutin Isa lang pala. No? Oo, bakit na tayo sumagot? Pala ko dun Isa-isa pala. Ito. What's the strangest way you became friends with someone? Ito. Ito daw, Strangest GMK. way Strangest way. you became friends with someone? Stranger things. Sino ba? Stranger things. Sabi sa strangest way siguro may isa akong naging friend doon na naging kaklase. Oy, friend lang! Yung tingin mo, friend lang, friend. Tropa lalaki to talaga. sige. Tropa Ayusin mo. May naging tropa akong lalaki before na
trenopa ko siya dahil nag-start kami sa parang joke, na parang biniro ko siya. Kasi parang magpapa-x-ray kami Anong nun. joke? Anong joke? Hindi ba ito yung context? Teka lang, ito muna. Ito yung context, parang magpapa-x-ray kami nun. Tapos nauna ako sa kanya. Tapos bumalik na ako sa pila. Tapos tinanong niya ako, anong pinagawa sa'yo? Sabi ko, pinaghubad ako ng damit eh. Yung pantaas lang, hindi lahat. Tapos parang pagkatapos nun, pagkatapos niya magpa-x-ray, bumalik siya, sabi niya sa akin, hindi naman ako pinahubad ng ano. Tapos yan, after nun, parang naging magtropa na kami. Tapos naging magklase. So yun. Sa humor mo, Oo, wala lang. Kahit hindi kami magkakilala na ipagbiroan, no? Wala lang, strange. Dapat pala, So strange. dapat ang kanta nyo, I started a joke. Lalaki yun. Sorry. Lalaki yun. Ano, hindi ko pa alam, mo. Pagpasok niya sa loob ng x-ray, binubad siya. Ay, sir, hindi ko. parang mali siya nang napasukan. Strangest way, oh. So, Sir, yun. ba't po kayo naghuhubad? Hindi ko pwede magkaroon dito. O, si Tini na, si Tini na. Nang nakaraan, naburot ako dito eh. Kailangan maganda yung mabunot natin. questions, ha? Oh. What do you think is the most underrated place to visit in the Philippines? Ayun. Underrated. Underrated. Siguro, Caramoan Islands. Oo. Kasi Been there ba? white sand siya, tapos ang ganda din talaga ng klima, ang ganda ng tanawin. Pero hindi siya masyadong alam ng mga tao. Kasi ipapromote ko rin, taga Bicol ako eh. So yun yung parang Boracay of Bicol. So kung medyo nagsasawa ka na sa Boracay, you can also visit Caramoan Island. Caramoan Island. Yeah. Di ba ako napunta dyan sa Caramoan? Caramoan. Ako naman. O, ikaw naman ate. Celine, last. Oh, ha? Oh, read. What would your perfect morning be like? Alam niyo kung ano mga kasangkahayan? Ano? Yung wala kayong alarm clock. Sobrang sarap na. So, kung magigising ka lang ng natural, dilat ka lang. Yung hindi ka na-anxious kasi like, tutut, gano'n. Pero love yung yung kinabukasan wala pa ring pasok. Kasi pag kunwari hapon ka na nagising, parang nasayang yung araw. Kami ka na pala gumising. Pero na-experience natin yan ng mga nakaraang araw. That's right. Walang alarm. Tama. Isa pa ba? Isa pa. Oh, blue naman. Ayan, sige, yung Yung isa. blue. Sige, yung blue naman. Oh, yung blue. Oh, una na si Ako, Tini. yung blue na card, mga nakakakaba yung kwento. Hindi naman, na yun naman parang... Parang ka, tapos bumati ka na. sige. Sala. Isa lang, tas lahat kami sasagot. Okay. Lahat kayo sasagot. Isa na yung pinakatanong, which financial decision are you most proud of? Yung inuna kong mag-invest kesa gumastos kung saan-saang bagay. Ayan. Ikaw. Ako, financial decision. Most proud. Nung mga itong year tsaka last year, parang may gusto akong bilhin pero dinelay ko muna kasi gusto ko yung parang nagko-compound na income. So parang generating siya na asset. So instead of buying ng something na magde-degenerate or bababa yung value, ininvest ko na lang sa something na umaangat pa or nag-i-increase yung yung value. Passive income ba? Something like that. Ikaw. Ako naman, yung di pa ako nagbubook ng plan. Ay, tama. Kasi ang gastos pag magbubook ka, syempre, accommodation, tapos yung mga activities mo doon. So, pagka kino-compute ko siya na hindi hindi talaga ako magta-travel, yung isipin ko lang na, ito pala yung magiging gastos. Laki pala. Kaya, Nagko-compute ka na ba? ngayon nagko-compute na ako. Nakapagpigil ka. Nakapagpigil ako. Small wins. Ako naman, kabaliktaran ng inyo, kung kayo nagtipid kayo, ako, I think yung best financial na decision ko this year, gumastos for travel. Ang isip ko kasi before, kailangan marami na akong pera para kailangan milyonaryo ako bago mag-travel. Pero naisip ko kasi matanda na yung mamsi ko. So baka pag milyonaryo na ako, hindi na siya nakakalakad. Tama. So naisip ko, hindi, ngayon, gawin na natin ngayon. Now na. Kasi let's make more experience today. Tapos kapag hindi na niya kaya, ako na bahala sa sarili ko. Ganun, yun lang. At least na-experience ni Mamsi. That's right. Tama. Yes, talaga, binabati ko ang aking Mamsi. Good morning. Good morning, Mama. Good morning, Momsi! And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. O yun, sa mga gusto magpaganda dyan at gusto makakita ng high-quality skincare na hindi masisira at mauubos ang laman ng bangko nyo, mag-visit na kayo sa Beauty Works Plus, Aesthetic Lounge and Training Center. Meron po silang branch sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and sa
the Big Orange Building in Caloocan. So, i-contact niyo lang po sila. And hello po, good morning kay Miss Glenda Vasquez. Thank you po sa pag-aalaga ng aking skin. Beauty Works Plus, affordable treatments, amazing results. Yes, at maraming salamat din po sa Natural One Salon for making our hair looking great and beautiful. At syempre, madulas palagi yan. Walang tangles. At syempre, kung gusto nyo po magpa-treatment po sa Natural One Salon, puntahan nyo lang po yung kanilang mga branches sa Taguig, sa Green Hills, sa San Juan po, at dyan po sa Angeles, Pampanga. Natural One, ang number one. Yay! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. At bukas, magkita-kita po tayo muli for more interesting activities dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Nakain niya kami! O pwede na tikman niya.